Sir, good morning. Good morning, Idol. Jonathan Oo. Capri. Oo, good morning, Idol. I understand naka-quarantine ka ngayon, pero thank you very much for this very opportune time, no? Kaga very kwan gini siya. Important gid, no? Nga topiko para sa mga taga Boracay, sir. Salamat, sir, ha. Sa subong pa lang kapasalamat nako, RD. RED, gali. Thank you very much for the invitation. Oo. Sige, sir. Sir, let's start, no? Can you give us a little brief backgrounder lang about what happened? Nga man nga napunduhaw, nga man nagkaroon siyang suspension sa land titling gani sa Boracay, sir. Yeah. Good morning anay sa aton mga kasimanwa sa Boracay, kagaga sa probinsya sa Aklan. Good morning man sa akon kapamilya sa Dinar Aklan, no? Pinroniling Abrocan staff. Actually, na-suspend ang aton land disposition sa Boracay Island sometimes in March 2011. Basically, during that time, amo ang pag-umpisa sa aton nga cadastral survey sa isla sang Boracay in compliance doon sa aton nga Presidential Proclamation 1064 sa land classification. So, ginsuspindi anay siya to give way para matapos ang aton nga cadastral survey, pero nagdugay ang suspension kaga salamat man after a long wait the left na ni secretary just sang June 15. Yes, June 15. Okay, but prior to the suspension, sir, di ba may mga nag-umpisa na nga mag-process? Yes, actually may ara na nag-umpisa mag-proseso. Basically, ang una nga ginhimo naton sa Boracay right after sang pagpasasang Proclamation 1064 o pagdeklara sang land classification sa Boracay, ang una was the conduct of the location survey sa tung aton na mga timberland blocks. So natapos naton sang 2010. So nagsunod ang aton nga cadastral survey, that was 2010-11, kag naaprubahan ini sang 2013. Okay. During sa amon nga discussion sang 2010, sa presentation sang aton nga pagkatapos ang location survey sang aton nga timberland blocks, nakita naton nga may ara nga mga surveys kag mga application sa sunod misyo sang aton forest land. So we recommended anay nga i-suspend anay to give way for the cadastral survey kag para mahambal naton nga malikawan naton ang mga overlappings of surveys in the island of Boracay. Okay. Alright. Now, and the cadastral survey, sir, ano na ni? 100% malimpyo na because before, nagkaroon pa sa mga questions, no, about this cadastral survey because I think duwa ka mga surveyor ni ang nag-survey, no? So, limpyo na ni subong, sir, ang cadastral nga survey naton. Actually, ang approve naton nga cadastral survey sa Boracay, this is basically focus sa aton nga alienable and disposable lands. Sa aton nga approve nga cadastral survey, may ara nga 4,378 lots. Kalite. Sang 2013. So, ang gusto ang balon sina, 4,378. Kag sa subong, basi ko nagdamo. Kaya may ara nga baligyaanay sa mga luti, may mara posible nga mga subdivisions. May ara manikan nga ginbakal, nga gin-consolidate ang mga 3 o 4 ka mga luti. So, wanted to know this, no? As we go along for... So, ining 4,378, originally, but basi as you said, no? Basi nagdugang na or basi nagbawas man, we do not know. Ano ni siya, sir? Amo ni ang mga A&D, Alienable and Disposable Parcels of Land. Yes, sir. Okay. Now, sir, subong maumpisa na kita, no? And this cadastral survey very crucial, important gini as one of the requirements, no? Ano una nga pamangkot? Ano, sir, nga type of title ang pwede applyan? Kay naging topic ni before, no? Anong gamiton? Judicial, pre-patent, ano pa gani na? Homestead, ano pa nga mga patents, no? Anong gamiton diri, sir, nga patent? Actually, gusto ko lang ipaabot kay sa subong ginapa-review naton ang mga references sa Boracay Island. Ginataw naton ang ilang 4 ka mayor, no, nga mga materialis. Una ang aton nga land classification map, LC map 642. Ay kaduha ang aton nga cadastral map,
Ang pangatlo, ang comprehensive land use plan sang Malay Aklan nga nagapokus sa Boracay. Ang pang-apat, ito ang National Reservation Survey nga ginkandak sang 1976 nga amo ang ginbasihan sa pag-isyo sang tax declaration sang Municipality of Malay. Ano na sir survey gani sir Namria? National Reservation Survey in 1976. Lain na. Namria eh. Lain na sir? Hindi lain ng Namria map, lain man? Diba? Ha? Actually, ini ginkandak sang survey sang Western Visayas na eh. Sang 1976. Okay. Okay. All right. So National Reservation Survey na ang pang-apat. Sang 1976. Okay. Sige. So those are the four materials. Number sa aton nga mga tax declarations. Amo Wala. ini ang ginbasihan. So dapat may ara kita nga mga dapat klarohon. So Okay. inalantaw naton ini nga mga material ini nga mga references para kung paano kita magdalagan. Kaya ang una nga pamangkot, ano nga appropriate land disposition o tenure nga dapat naton sa Boracay. Nan. Sa Subong, ginalantaw naton ang comprehensive land use plan sa Malay. Duha lang ang ginhatag nila ka mayor nga mga zoning. One is residential, ang combination sang residential commercial. Ano ang gusto hambalon? Nga dira sa isla sang Boracay, duha lang ka mayor nga zoning. It's residential kag commercial. So kung amo sini ang zoning, ang appropriate would be residential patents. Ang isa would be sales patent. Okay. Paki-explain pa sir, ano ang residential patent kag ano naman ang sales patent? Actually, ang residential nga patent naton, ang Boracay bala eligible na para sa residential pre-patent at mga lote nga purposely para sa residential lamang. Okay. At ang isa naman ang mga lote na purposely for commercial. Ang aton nga sa mga ginagamit nga residential lots, then probably eligible na siya for pre-patent. Duha. One is under Republic Act 10023, ang tawag nato nga residential pre-patent. Ang the other one would be under the miscellaneous sales patent under sa RA 730. Okay. So, alang taon naton kay ining duha kagang isa ang aton man nga miscellaneous sa sales patent para ini sa mga komersyal. Okay. Anong mga qualification sir pag naghambal kita nga residential patent ang sundon? Pwede no? Nga pwede nga apply. Anong mga qualification requirements sir? Kay kadamo sa mga qualification requirements. Okay. Siyempre natural Filipino citizen. Dapat ang aplikante Filipino citizen. Sa residential ni no? Isa lang. Actually, i-discuss naton ini madamo kasi ang nga mga requirements din probably i-post na lang naton ini sa sunod no. Pero una naton na ang estado sang duta whether the land is eligible for titling o kung hindi, no? Yun po. Okay, go ahead. Sige, sir. So, ang bago gani kag ano ba dapat naton himuon? Kasi ang iba nagadali na, nagatinawag na sila, sir, saan o kamo mapatitulo sa Boracay Island? Okay. Istoryahan naton. Number one, ano ginang plano sang DENR para diri sa Boracay Island? Sa tuod-tuod lang, una nga paghimuon naton, amo sini, ang DENR Aklan to revisit ang land titling program sang probinsya. Because we already submitted sang Mayo ang aton nga land titling program sa Manila, no? Sa kada probinsya. Kag ilang taon nato ang possibility sa Boracay Island o kung ang Malay nga ma-prioritize siya for 2022 kay tapos na ang aton nga programa for 2021 idol. Okay. Okay. So meaning ang posibilidad nga isulod siya sa 2022, 2023, 24 or 25. So amo na nga mga tinuig para at least makuha naton kung pila gid ang target naton kada tuig na para sa land disposition for the island of Boracay. Okay. Duha nga himuon, i-inventaryo kag i-secure ang kopya sang tanan nga mga material references. Gusto hambalon nga
ready ang reference mismo dira sa isla sang Boracay ang aton nga opisina, may ara nga mga references available kag ara man sa probinsya sang Aklan. Kay amo ini ang ginapasihan sang tanan nga mga certifications kag tanan nga dokumento nga i-upload sa applications sang aton nga mga mag-a-apply for land titling. Dali lang sir, no? Magambal ka nga sa probinsya, Provincial Penro. Pinro. Okay, Provincial Penro. Alright, sige. Okay. Okay, ang pangatlo, dapat may ara kita nga discussions with aton nga local leaders. Okay, siguro number one, ang inalantaw ko, ang suporta ni Congressman Harisco, ni Governor Miraflores, ang local government mismo sang Malay kag ang aton nga mga barangays. Como ang tanan nga mga kinahanglanon naton nga mga dokumento magahalin mismo sa LGU sang Malay. Nagadepender. So dapat ready. Kaya hindi lamang ini nga pagpangayo naton sa ila sa mga kailangan nga certifications available dayon basi wala man sila sang tao para at least ang aton nga local government sang Malay ma-prioritize nila ini sa ila nga priority agenda para makita ma-generate na kita sang suporta. Okay, importante na, no? I-discuss naton sa BIERMG kag sa BIETF kag ang concern nga mga agencies kay may mga certifications nga kinahanglan sa DOT, may mga certifications kinahanglan sa DPWH, may ara nga mga certifications halin sa PPA. So, initalan nga mga papilis kinahanglanon naton paano ma-facilitate ang titulo kung ini nga mga kinahanglanon nga mga dokumento hindi available sa iban nga mga ahensya. So, meaning we wanted really to put our acts together tanan nga mga agencies nga kinahanglanon para sa mga dokumento sa processing sang aton nga mga land titles. Okay. Okay. Sa LGU Malay, specific kung ano ang i-discuss. Una, ang tax declaration sang tanan nga duta sa isla sang Boracay dapat mag-aadoptar sang aton nga cadastral lots. Idol, sa totoo lang, ato bala tong create nila sang one-stop shop dira sa isla sang Boracay, dagbaha ang mga request sang request for cadastral lot equivalent sa akon opisina. Because very eager ang aton nga mga land claimants o kung mga landowners nga makakuha sang ilang nga certifications. Ang problema, ang nakabutang sa ilang nga tax declarations, ang lote pa sang NR survey. So karon National Reserve. National Reserve. Okay. Hindi kadastro. Hindi kadastral. So karon ang email nila kakadto pa sila diri sa regional office kag mag-request kun lang akon nga lot number sa akon nga NR, no, sa akon tax declaration, ano bala ang equivalent nga lote sa kadastro. Okay. Kay ini kun ma-certifyan namon nga ining lote mo amo ini ang cadastral lot niya, ipadala namon sa Pinro Aklan para isyuhan sila sang certification nga ina nga duta either alienable or disposable land o kun ina ay nakakagat sa forest lands. Under sa kadastro. Na number na. Okay. Asidra sa aton nga kadastro. So gusto balon, una pangayoon naton i-discuss gid naton sa LGU kasi ang tax mapping nila in our survey dapat i-adapt nila ang cadastral lots. Ay para bulig man naton sa aton nga mga land claimants sa Boracay Island. Okay. So sir, sadali lang. Kung requirement sa LGU i-adapt na. So ano ang klase sa pag-adapt? Do you mean by virtue of a resolution adopting the cadastral survey approved by the DNR? Amo lang nakasimple sir or may mga processing panada nga dapat himuon nga mas mabudag? Amo na ang isa naton nga i-discuss naton sa LGU kay medyo mag-iba ang tax mapping. I-adapt nila kay may mga amendments posible sa numbering sang ilang tax declarations. So dapat i-discuss naton ini kay ini duta dapat tama kung ano ang cadastral lot nga nakabutang sa ilang mga tax declarations. Kag dapat pareho. Isa lamang ka bulan, 2 ka bulan o 3 ka bulan, but we need really to prioritize this. So we will give them the necessary references. I-discuss naton kung paano pagahimuon sini. Kay ti nahambal naton basi magdagsa ang aton nga mga kliyente sa aton nga mga opisina. Ang ayusin naton ang aton nga tax assessments kag ang zonal valuation kasi ang importante sini dapat iisa lang.
Okay. Kaya iba-iba ang tax assessment lang. Balaan ko sa Yapak, iba sa Balabag, iba sa Batoy wanted nga itama na naton ini siya. Kung sa Isa na lang. nga para lang tawon naton ano ang appropriate under sa tax code. So dapat i-discuss natin ini sa local government of Malay. Pangatlo, okay. Magahatag ang LGUs ang ilang mga comments and recommendations sa pag-process naton sining mga titulo. Sino ang mahandle kung magambal kita maayo kung isa duwa lang ay kung mga tigpulo kada adlaw. So who will handle sini? So dapat preparado ang aton mga local governments, hindi man pwede nga pag nag-request dito, kuhaon nila after 1 month. So meaning nagapundo ang processing sa DNR. Kasi ini mandatory nga mga requirements. Okay. The government should also assign one-stop shop. Dapat may one-stop shop man ang LGU. Uy, no? Maganda yan, Idol, ang imo nga gin-propose, no? We will consider that para at least nga mag-upod ang aton nga local government sa DNR. May one-stop shop, fast lane na lang lang ang tanan nga mga departments concerned related no sa nga gina-require ang ilang mga firma and certifications related sa land titling, dapat isa lang ka opisina nga ang mga naga-process ano na lang no, table hopping na lang siya, pirma, pagabot sa dulo, kuha dalon sa DENR. Sir. Wow. Maama yung rekomendasyon, Idol, no? We will consider that, no? Okay. Pang-apat, ining mga posting kag mga notices, siyempre, paghambal naton nga titulo, i-posting naton yan sa sa barangay, posting naton sa munisipyo, o posting naton sa opisina naton sa Boracay. Pero nangangailangan ini sa mga certifications man. So, ako nato nga dapat may mga tao nga naka-assign, no? Certification of publication, parang ganoon? Yeah, publication and posting. Posting. So, Idol, kung barangay goro na. Pwede newspaper. Doon kung gamit nila newspaper, sir, no? It's still required. May ara man kita nga posting sa local naton nga mga newspaper. Area sa isla. Affidavit of publication pagalini. Okay, go. Panglima, ang ginahambal ko gani, dapat maka-assign sa mga deputized nga LGU personnel to go hand in hand with the DNR. Ang akong ganing nga rekomendasyon diri mismo sa kada barangay o kon mismo ang aton nga tao sa Environment and Natural Resources Office mismo sa Malay para kag ang tanan nga ini, Idol, ang ginbutang ko nga 5 ang pang-anom dapat may ara nga memorandum of partnership agreement, no? Nga i-purge between the DNR kag ang LGU Malay para at least buligan naton ini isolong ang pagpatitulo naton sa isla sang Boracay. We are not talking here of 100 but we are talking here of 4,000 plus. 4,000 plus. Tanan ni gusto nga mag-una mo. Okay. Now, sir, ang may maximum required pa ba nga number of area kamo nga halimbawa sa residential or commercial sales patent, no? I-require pa ba yun, sir? Kasi dati nanging I do not know kung ano nga klase ang mode of titling to nga dapat kuno thousands of square meters lang qualified sa isa ka owner, no? That's why ang ibang ginpang subdivide na nila sa ilang pamilya. Paki-update mo kami about that, RD? Reb? Sa aton nga residential pre-patent base sa LIE, nagambal kita nga kung highly urbanized cities, 200 square meters lang. So yun nga, hindi naman tayo or highly class nga upon other nga mga cities, that's 500. Sa first and second class nga municipalities, that's around 750. And the rest, third hasta sa fifth or sixth, it should be 1,000. Okay. So gusto nga balon ang Boracay gani, Idol, ano nga para first class? First class. First class. Nasa 750 ang aton nga maximum area. 750 square meters. Now, paano kung may ara sila nga 1,000? Yun nga. So gusto nga balon, kaya nga aton nga lihin nagahambala nga it only 750 ang maximum sa kada ka patente. So may mga kabataan ba sila nga nasa edad na?
So, anong option da? No? Anong option da, sir? Para, I mean, habang kamo nag-meeting with the local government and other agencies sa preparations, so that mga landowners makapreparar man, no? So, as you said, halimbawa, may more than 750 square meters, no? Ang iyang lupa. Anong recommendation, sir, nga pwede nila obrahon subong para nga makaredy sila on that requirement? Yeah. So kung sobra sa 750, let's say 1,000, dapat ang exist ang 750, dapat kung may ara sila nga mga heirs na nasa illegal age na, kung pwede na natin i-subdivide, no? Para sa ila. Subdivision. Okay. So, klaro ha, mga landowners sa Boracay, I understand, sobra gin sa 750 square meters ang inyong mga lupa. Sir, dali lang sa residential, sir, no? Residential. Tama. Sa residential, sa mga... Ito ang ginhambal ni Secretary nga ginlift ang restriction sa pag-issue sang survey authority because kabalo kita nga may mga subdivisions. May mga survey nga matabo. So may issue sang survey authority. Ang issue sini sang survey authority ang aton nga DNR Pinro Aklan. Meaning, Pinro Aburka. Ikaduha, may approval sang survey plans. Gusto hambalon, pag natapos ang survey, madalagan ini sa region naton para aprobahan ang survey plan. Tapos, ang pangatlo niya, sabi niya, acceptance, processing, kag approval sang public land applications. Amo na yung natawag nga titulo. So, tatlo ang ginatag ni Secretary sa aton nga authority. Sir, magambal kita nga survey, no? Ano ba, the DNR, Penro, will provide a surveyor or ano ni siya, private surveyor nga mangayo sang survey authority sa DNR, sa Penro? Kumo natapos na ang aton nga cadastral survey. Gusto hambalon sini, ini subdivisions nga dira sa lote naton, ginapropose na ni nga makadto na ini sa private surveyor. The very reason why we wanted to grant that survey authority in favor of the landowner sa iya nga private surveyor. Okay. So, mga private surveyor sa Aklan, mag-coordinate din kamo, no, sa Penro. Because for sure, sir, with this 4,000 plus, this will multiple. Hindi lang, sir, mag-double. No? Ito yung iba niya, mga lupa nila, tag isa ka hektarya pa. Mayroon ng guro nga mga tag 5,000 square meters pa. Sir, pwede bang isa ka tao, magkaroon siya sa multiple patents? Pwede magpangalan, halimbawa, Jonathan Duran, for example, sir. Okay. Pwede ba nga duwa ka parcel of 750 square meters nakapangalan sa ako? Hindi ko, isa man lang, bata ko, duwa, tatlo lang. Ang lupa ko, pila ka 750 ang guaan niya kung i-subdivide. Pwede ba yun, sir? Sir, ambal naton dapat 750 lang ang maximum naton nga mahatag sa isa ka patinti. Dapat kani, may ara pa ini nga aggregate nga total mo, dapat hindi ka magsobra sa 12 hectares ang bilog nimo nga propiedad under sa Agrarian Reform Law naton sa Pilipinas. Tiway man amo na guro sa Boracay, sir, nga mga naka 12,000 na. So, butang balon, kung ang pamilya, ati ipangalan na sa imo nga mga gumankon, sa imo nga mga ikampuran, okay? Sadya, dari tama sa Iran, kung may salig ka pa sa imo parinti. Ito, naghahambal ko kagina nga we wanted also to discuss this with Honorable Congressman Arisco. Kaya si Congressman may ara nga mga pending bills, no? Diri, gusto hambalon nga may ara ini nga mga proposals pa ang iban nga posible nga maging isa ka mga legal nga mga issue. So we wanted also to discuss with our Honorable Congressman kay sa probinsya sa Aklan so that nga atong hindi mapasulod, no, sa existing naton nga guidelines. Ano ba ang himuon naton? I see. Okay. So, pakitaan na yung solution in the future kung medyo damo na gid, no? Pero in the meantime, subong, in the meantime, kung may mga property kamuda, mga abyan, okay, nga pwede nyo na ipa-subdivide into 750 kada parsela, no? Para kada tawo, patente nga ginatawag, umpisahan na.
para if time comes nga tapos na ang mga MOA sa mga government agencies concerned, ready naman no ang inyo nga mga patent ang ginatawag no or patente applications nga 750 maximum. Tama sir? Pwede na magparallel subong. Pwede na. Yes, Pwede na. Pwede man siya magdungan. Basically, while we are discussing with the local governments sa aton nga mga leaders. Okay. Sir, may mga galastusan ba balayran? Paano sila sa pagproseso sa properties, no? May mga dalagko di nga mga galastusan, sir? Kung ang ilang mga lote makasulod siya sa natawag naton nga residential pre-patent, so minimum lang ang ilang mga balayran sini. Minimum. Magabal kita nga minimum, sir, ano na? Thousands? Or ano lang, no? Mga certification malang na, no? Pero base kung may ara pa sila nga mga taxes, yun lang. Nga mga nga hindi nakabayad sa aton LGU, so kinahanglan ma-update din nila ang ilang mga payments for that, no? Yun lang, no? Okay, go. Okay. Sige, so i-reiterate ko lang na sir ang balbo kaya mo na pamangkot iba, no? Base dako kuno gastuson. Okay. As far as the processing of land title is concerned, nga mga legal fees no nga gina-charge sa mga agencies or divisions, mga abiyante, minimal lang na, no? 50 pesos, may 100 siguro amo lang na. Okay? Pero magdako lang ni idol residential pre-patent. Sa residential ni unahon tanan ning mga ano sir unahon tanan ning mga pobre no, mga nasa residential pre-patent kuha ni minimal. Pero kung magdako lang na, number one, siyempre kung ma-hire ka sa private surveyor, mahal na, no? Kung ma-hire ka sa mga private nga mga grupo, big nga magabulig, no? Sa liasoning nga ginatawag, amo nabing uso, sir, no? Ma-hire sila niyan, law office ni ganito, ganyan, or isa ka grupo, big, kamo na lang buligin nyo lang may process, kamo na lang ni pakanto, pakari, okay? Liasoning, ina-allow na, sir? Nga may liasoning? Services? Kabi sa DNR, ambal namon, nga kung pwede, kung mga gamay man lang, mga ining mga papilis, kanto na kamo mismo sa agency concerned. The very reason nga, we wanted really to discuss this para ma-access ninyo ang serbisyo sa kada opisina, lalo na kung dito sa Boracay. Ang imo na to nga ginhambal, idol, nga ang kita sa one-stop shop, this would now facilitate access to government services. Okay, so uli kaway na lang na, no? Dira ka mo magastusan eh. Ina may gipalihog pa bala ka mo, may ginatawag bala nga liasoning officer or fixer. Na lang siya bala nag-aalibot. Dira ka mo magastusan, mas dako pa nang ibayad nyo sa ila kaysa sa inyo nga mga legal nga mga balayran. Okay? Kung may one-stop shop na, okay na na. Plus, so far daw, wala na mga magdako-dako na sir, no? Sa residential ni. Pero kung may, yun, as you said, kung may mga arrears ka mo, kaway ka mo yung kaagi bayad buwis, pila nakatuig, ambot lang kung magatag sa condonation ng aton nga government, nga wala penalties, no? Pero kung ano ang ma-finalize amo nang inyong mga balayran pa. Okay, pero kung updated man kabutanan, kag maagi ka mo sa tama, direkta ka mo sa mga opisina, DNR, and other government agencies, minimal lang minimal. Hindi gini tama gikadako magambal kita sa nama, hindi ko labot guro 5,000, no? Wala. Tayo si. Hindi labot 1,000. Hindi ganik labot isa kalibo, imagine that. Okay, kaya paano lang mo 50 pesos certification. Okay, sir, now we will proceed sa commercial sales patent. Alright, amo na para na niya sa mga bali sir ang basis gali sir sa pagtawag nga residential or commercial nakasandig sa CLUP. Yes, amo gani ginhambal ko kagina nga ang material nga reference would be your comprehensive land use plan kami ara ina nakaakibat nga zoning ordinance kag mga ayo kami certification nga ining lote nga ini ay ara residential or nakatupa sa commercial. So okay. Ina sa nga aton nga local government of Malay o kung sino sa aton zoning officer ang nakasa sa mo na areas.
Okay, so again, as you said, no, medyo ayuson pa na kay base ang iban nga mga tax deck nyo naka-NR pa, no? Naka-NR pa. Okay, sige sir. But go ahead sir, ma-advance lang tagamay, no? Sa commercial sales patent, ano naman ang mga salient points or major requirements nga dapat i-prepare sir sa mga landowners, land claimants, I mean, no? Technically sir, hindi correct, no? Nga hambalon nga landowners, nakiti wala pa mapatituluhan mo, gina-applyan pa lang gani. Land claimant pa lang. Tama sir, technically? Yes. Oo. So mga land claimants naman nga nasa identified under the LUP as commercial land use. Okay? Ano sir ang mga magiging requirements? Ay, idol, kada mo damo gid mga requirements. Kung ako siguro publish na lang nato mo discuss na lang kay ti haba di. Okay. Pero salient points lang sir, major. Halimbawa land area. Medyo pan ang sa area ti ara man kita sa mga specifics nga mga areas, no? Nga para no? So siguro ata ko na lang ina sa imo later para ma-discuss naton. Okay, sige. Oo. Padala mo sa akin siya, no? Pero ano na sir, anong qualification percentage? Hindi siya pareho sa residential nga 750. Hindi ganun sir. Lain. Hindi ko lang matala kung ano ang ilang maximum nga area para dira. Oo, okay. And ano naman ang mga major requirements dira sir? Can we cite some? Ay kadamo sa mga requirements kay ini nagkakinahanglan pa ini may mga appraisal ini okay. May mga approval pa sang appraisal, siyempre may ginahambal kita diri nga bidding. Ay. Bidding. Siyempre amo lang isa ka requirement. Pero may prioridad ba lang aton nga mga actual nga mga claimants, Sir, dali lang. Medyo okay, paki-expound natin sir ining requirement of bidding, no? Kapag classified ka sa land use as commercial, kag applyan mo titulo, i-publish ni siya for public bidding, sir? Actually, may ari ini nga mga bidding requirements. Pero una nay ang ginapalastar naton diri may ara ini nga appraisal. So, appraisal? we creating nga appraisal committee para i-appraise naton ang duta. Then, iga-forward ini para aprobahan pa nato ng appraisal. Pagkatapos, the authority to sell. Kasi, di ba, naton sales patent mo. Okay. So, pagkatapos, kung may ara galing nga sales, may ara sila nga bidding. Pero may mga priority ang aton nga mga land claimant. Okay. Sila man ang prioridad. Magambal kita sir ka prioridad to buy. Yes. Sila mismo. Kasi sila man nag-umpisa nga mag-apply sila So, ginasikaso naton. So, may prioridad sila. Yeah, okay. So, magambal kita sir sa pag-prioritize. Halimbawa, na-appraise na siya, no? Ang lupa per square meter. Sample ano, no? 1,000 per square meter. Halimbawa lang sir, kay balanta man ang government appraisal, barato man na, no? Sample lang. Okay, 1,000 per square meter. So, I have 500 square meters. That's 500,000 pesos. Okay? So, I applied. In-applyan ko. You will publish it after nga na-appraise na, in-applyan. I-publish na siya for public auction. Bidding. Tama, sir? May ara posting, pag-post siya, sir, halimbawa, may isa dito nga nagambal siya. At baklon ko na at 2,000 per square meter. Sir? Pwede nga matabo na? Ay. May ara kita nga ginahambal nga may ara nga priority sa aton niya nga mga land claimants over that particular area. Oo. Hindi, maghambal ka gani prioritize, bisan pa nga maghambal to ang another bidder, no? Nga mas taas sa akon nga gina-offer as the land claimant, ako gyapon ang priority, mambal ka mo nga, hindi pwede sa 2,000, ihatag tagid ni sa 1,000. Kay tawag nga prioritize ako as landlord claimant. Actually, may ara man siya nga mga ABC. Pagkatapos, kung may priority, hambalon man ikaw kung sa amo sila nga presyo. Okay. So, kung hindi ko kaya nga tapatan to, sir? Siyempre ka, makaya. Hindi man siguro nga hindi kaya ang aton nga mga dawala man sina sa natabo nga amo sina. May ara gid sir, kapit pa kon sa Boracay, sir?
Sige. Kung gani nga, let's discuss this very seriously, no? Yeah, oo. Paano siya, no? Okay. So, hindi, ang aton mga abyan, way man iya nga pakulbaan ta, sir, no? Ang aton nga mga Boracay land claimants na nasa commercial land use, but you have to prepare yourselves on these possibilities, no? Nga magakatabo, because kung ang aton gusto naton patituluhan ali kay there are laws that we need to follow, no, nga existing sa land titling nga hindi man ni pwede nga i-shortcut kag balion sang mga taga DENR pareho ni RED Duran mga abyan. Okay, so subok pa lang advance ginambal nato ni sa inyo para nga makapreparar kamo, makondisyon nyo na ang inyong kaugalingon sa mga realidad nga aton pangatubangon once nga mag-abot ang ina nga time, no? Mr. Duran, sir. Yeah. Mas manami gini nga suggestions, idol, no? Dira gid ako nagapati nga i-anticipate na naton kung ano ang mga posibilidad para sa aton nga land titling, lalo na sa miscellaneous sales patent. Yon. Bago gani kagina nga isa sa mga subject of discussions isang guni naton sa opisina mismo ni Congressman Narisco sa aton gobernador para i-discuss naton ini. Kaya nakabalo ako sini nga isa sa mga pamangkot sang una pa nga timpo ang ining sales patent. Yeah. Kaya nabakal na namon. Muna gani. Sa gobyerno kay tinabakal naman nila. Pero ini nga mga thinking dapat sa subong nga lang tawon naton. So we have to discuss this with our local leaders, no? How to go about this. Okay lang sa residential naton nga pagpatitulo, no? Ang residential, sir, wala bidding, no? Wala bidding, sir, ang residential. Yeah. Okay, wala yung problema sa residential kay wala bidding. Sila nyo sell, siyempre, natural nga we have to follow the law for this. Okay. So, isa sa mga makabulig para malikawan ang ining bidding is to pass the law that will repeal the existing law. No? Or sections of the existing law on sales patent. Tama, sir? Yeah. Actually, isa ina sa mga proposal man ni Congressman Harisco, ginabasa ko ang bill, ang aton naging comment dito, kung in the meantime, masyado ka generic, no? Ginabala ko ano ang appropriate nga land tenure instrument ang pupwede sa Boracay Island. Pambalon, kung appropriate, we will now go into site-specific nga location sang loti. So, probably, mag-a-adjust sa comprehensive land use plan sa Boracay, dapat isa yan nga mga i-review, pero nambal naton, we will have to discuss this very thoroughly with our local leaders. And of course, thoroughly, intelligently, and my visionary, no? Okay. Sir, magtanaw kita subong sa imong pagtanaw, sir. Ang pagproseso gid, no, ang aktual nga pagproseso sa title kung magamuni kadamo pa ang mga review naton kag mga iga-preparar, sir. Definitely this will not happen this year, no? 2021. Yeah. Actually, ang lantaw naton 2022, pero dapat hawanan na naton ang dalan naton para makaproseso na ta sa 2022. 22, 23, 24 o 25. Yan. Gusto ang balon sa sininga mga tinuig, more or less matapos na naton yan within 2024 or 25 debitor. Okay, as you said gani kaina, dapat magkaroon anay isang land titling program, ma-include siya sa land titling program sa Penro for 2022, no? Okay, so buto balon way lagi niya chance sa pa. So ang aton lagi obrahon this year is manghawan-hawan, no? Manghawan-hawan sering 2021 na biling nga mga binulan it 2021. Okay, sige. So anyway, Sir Levy, first part pa lang man no? And the next coming days as we progress sa mga preparations kag pagpanghawan-hawan, mangayo kami sa imo sang updates, no? From time to time, okay? And in the meantime, mensahe mo subong, sir, finally, sa aton nga mga land claimants, sa Boracay Island, both residential and commercial land use nga mga kalupaan nga alienable and disposable. Go ahead, sir. Yes, idol sa aton nga mga land claimants sa Boracay. Ako palihog lang nga hindi magdinuguso sa opisina. We will
Amalaton, butangan naton sa nagaka-eksakto nga serbisyo dira mismo right sa Boracay after our discussion with our local government units, no? Para at least maasistiran kamo kag mapahapos naton ang serbisyo para sa inyo nga pagpatitulo. Oh, okay. Sir, pasensya ka na, no? Gapamangkot sir, mga nasa forest land daw. Okay. So, paano kuno sila? Alright, mga nasa government reserve o agricultural or forest lands, ano man ang right term dira, sir, no? Yung nasa 40% ba? Okay, sir? May statement ba ang DNR for them? Ang aton nga sa forest land, may ara si secretary nga ginpalala nga aton nga assessment team, no? Para to conduct the assessment sa aton nga forest land and to recommend kung ano ang pinakamaayo. Okay. At that, we are still waiting for that kay ti ara ina sa Boracay Interagency Task Force. Okay, so wag mawala ng pag-asa. Hindi ko pa nakita ang final nga report sa aton nga assessment team, no, sa Manila, of course by Director Iniran, but nabasa ko ang ilang preliminary and that din Region 6 ako mismo nakahatag ako sa inputs, no, sa ilang nga mga report unaw to go about sang iban nga mga concerns na ara mismo sa sulod sa aton forest lands. Okay, sige. Anyway, we will discuss that some other time, no, mga abiyat. With that, RED, congratulations again sa imo promotion bilang Regional Executive Director, Mr. Levi Duran. Salamat, sir, and keep safe. Good morning. Thank you very much, Idol. Jonathan Cabrera, sir. Morning, sir. Anytime, ha? Thank you very much, Sir Levi Duran. Matalinong talakayan, masarap pakinggan. 88.5 Radyo Todo Aklan, ang bagong radyo ng bayan. So there you are, mga kabyana, no? Aton nga Regional Executive Director at DNR. Todo Latigo. Latigo. Kaya ito, mga kabyana. I hope na take note nyo, no? But anyway, ako nag-take note man, mahaba-haba itong diskusyon, we will summarize it, mga kaabyanan, siguro by next week, no? Pag plastaro natin punto por punto, mga abyanan, mga salient points, no? Sa mga ginpanghambal, kag mga guidelines, no? Initial guidelines, in preparation, kung si RED Duran pa, panghawan-hawan. Ano mga dapat naton nga himuon sa pagpanghawan-hawan sa bahin sa mga land claimants, no? Ano ang mga dapat ninyo ipang-preparar kapina sa mga nasa residential, you are classified residential under the comprehensive land use plan approved by the local government unit of Balay. Wow, okay iyan sa mga residential. Kay man, although ang medyo mabubugat lang ang ulubrahon sa mga nasa residential, is that you need to subdivide your properties nga hindi magsobra sa 750 square meters kag isa lang kapatenti. No, isa ka pangalan, isa ka 750 square meters maximum. Pwede iya 500 square meter, basta hindi lang maglapaw sa 750 square meter. Amo na lang palaligban sa mga residential land use classified properties. Sa mga nasa commercial, mga kabyanan, amo ning maburubudlay nga ulo to bangon, no? Although ay paman gin discuss thoroughly, but din boy anani RED Duran for our advance information and for our anticipations that under the law, kapag sales patent, commercial sales patent, mga abyan, ginapabid ina sang gobyerno. Todo Latigo. Latigo. Okay? Pag in-applyan mo butang balon, ibig sabihin po, kung ikaw, ang lupa mo sa Boracay, tanungin mo yung municipal zoning natin, tanungin ninyo si zoning officer, no? Ma'am Alma Beleherdo, hindi ko magsala, no? Sa Malay, ang ayo mo man ko tonyo, ma'am, ang amon lupa ba sa land use plan nga ginobra sa munisipyo?
And I don't know kung na-approve na sa Provincial Land Use Committee na, no? Mga abyan, basta ang approve la. Ano ang land use sa Amonaw? Tanaw nyo na, anong ara na sa inyo tax declaration? Pag nakalagay dyan, commercial, nako, maghanda ka na. Latigo. Latigo. Much as you want nga patitulohon na, but once nga in-applyan mo na for land titling, after nga na-appraise kung pila ang presyo nga dapat sukton or ibang baligya sa imo sang gobyerno, halimbawa binagambalang sa appraisal it government, gumawa nga ang imo nga lupa tag 1,000 per square meter, sample lang, kag nag-apply, in-applyan mo, the government, the DENR, will post that. I-publish na nila sa sa publications da, kung diin man na i-publish sa barangay hall, sa Facebook nila, sa newspaper, mga biyan, mga mga requirements, publish na nila. For the information of the public or notice to the public, the 500 square meter land with cadastral number pak located at tapos technical description pila kaya north, south, east, west, mga abyan. Okay. Is being applied by this land claimant Jonathan Duran. Mixlada sa ngalan ng mga doon. For commercial sales patent. For those who are interested to bid. Nakabutang abida, no? Notice for bidding. For those who are interested to bid, you can submit your bidding amount to the DENR office, blah, 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 blah. Okay? Now, kung ikaw karon, yes, ikaw ang claimant. Under the cadastro, you have the tax declaration. But, gusto mo siya nga patituluhan, no? Kaya hindi mo man pwede ibaligya kung tax declaration because base makasuhan ka man da. Remember, mga biyan nga, hindi mo ya pwede ibaligya na mo. Sa totoo lang, di ka pwede magbaligya sa lupa. Kaya hindi man na imo lupa nga ibaligya mo. No? Naka-declare ina sa imo eh. Diba? That's why ang NBI nagpang-file sang kaso sa ibang mga nagpangbaligya sa lupa. Todo latigo. Latigo. Anyway, halimbawa karon gagin pambaligya mo, I mean retain mo siya and you will apply for land title so that kung titulado na, maibaligya mo na siya or magamit mo na gid for your business, commercial use. Mga abyan. Karon pag-bid, no? Pag-publish for bidding na karon may ara da nga mas dako kwarta nga nag-interest. Publish sabi dati nabaligya sa gobyerno 1,000 square meters, 1,000 per square meter. Te may isa da karon may kwarta niya. Te ako mabid 1,500 o 2,000. Te pamangkoton ko sa DNR. Mr. Jonathan Duran, ang imo lupa may gusto nga magbid. Baklo niya ko do 1.5, kaya mo? Te mambal ka biya nga, te sige kaya ko 1.5. Te mambal naman to yung bidder nga isa nga, tinapatan niya ang bid ko. Sige, 2,000. Balikan ka na naman sa DNR, Jonathan, kaya mo? Kalot-kalot ka na sa ulo na sira, check ko din kwarta ko be. Kaya, 2,000 Ako na lang. First priority ka mo. First priority ka kung magpareho ang bidding amount. Yes, first priority ka. Paano karon kung hindi ya magpareho kay may bidder gid yang interesado gid sa lupa mo? No? Nabalaan niya nga kung matituluhan mo na ang maging baligya mo pag gusto ka na. Diba? Kag may interesado siya sa lupa mo, timbaklo ko na lang na mas mabid na lang ko sa gobyerno, pilay mo baligya. Diba? Kung matituluhan mo na, Mr. Jonathan Duran, kung matituluhan mo, pilang mo baligya. Baligya ko ni 50,000 per square meter. Gali. O pati pilang baligya sa gobyerno pagpa-auction.
nya 2,000 square meter. Sadya na, no? Mambal siya, titibak lang to. Tapatan tata. Okay lang na iya ko nang nag-negotiate sa imo, hindi traidor, paano ka kung mambal siya, dali lang. Naman nga ikaw ako istoryon, dito nila ko sa gobyerno mabid. Sige, mabid ko ta, 5,000 per square meter. Ikaw nga lang claimant, kalot ka na. Hindi ka na gani guro mangalot, makalbo ka na, gid. Todo Latigo. Latigo. You see, nakuha niyong punto ko, mga kababayan, mga land claimant sa Boracay. Nakuha niyong punto? Yan po ang posible mangyari sa mga classified for commercial land use lands in Boracay. Now, anong solusyon? Ang solusyon mabyan, is repeal the law. Dapat ang aton nga mga kongresista na Congressman Marquez, Congressman Haresco, okay, ano nang status? Sokton tani sila sa sunod semana. Todo Latigo. We need to prepare. Latigo. Ang istoryan ni Mabyan is we need to prepare. Kung ikaw karon ang land claimant yes, okay gid man siya patituluhan, pero kung hindi mo malang masalangan ang bidding na once nga ipabid out hindi ka na lang mag-apply for land titling kung mag-amo na. Correct? Naman applyan mo pa kang para tagaan mo dyan sa ang iban nga sila nga i-bid out kanila. Ha? Delikado. Baka kabyanan. Sos, Mariusip. Todo Latigo. Latigo. Okay, so anyway, diskusyon na nato nga mabya no sa masunod nga mga inadlaw sa ato nga padayon nga pangalagan. Todo Latigo. Latigo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. 88.5 Radyo Todo Aklan. Ang bagong radyo ng bayan. Why na ta tiyempo